Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, July 24, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. PNP Chief Nicolas Torre III in training mode na para sa sinasabing charity boxing match laban kay Davao Acting Mayor Baste Duterte. Ang latest sa dalawang aktibong bagyong sina Dante at Emong, alamin! Pampanga, nagdeklara na ng state of calamity, baha sa ilang lugar sa lalawigan hanggang dibdib na. Isang barangay sa Bacoor, Cavite, lubog pa rin sa baha, maayos na flood response, hiling ng mga residente. Sona ng Pangulo sa Lunes, walang banta sa seguridad ayon sa PNP. At sa balitang showbiz, ang biggest unveiling ng sikat na Madame Tussauds Museum, 13 wax figures ni Taylor Swift, ilulunsad. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. May venue na para sa charity boxing match sakaling kumasa si Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte sa hamon ni Police Chief General Nicolas Torre. May mensahe naman ang Malacanang sa hepe ng kapulisan. Let's get ready to rumble! In this corner, Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III ready na para sa hamon niyang charity boxing match for the benefit ng mga nasalanta ng bagyo. Kontra yan sa kanyang kritikong si Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte sa darating na linggo, July 27. Ayon kay Torre, all set na ang venue at sponsors. Kulang na lang ay ang oo ni Duterte. Nakaset na actually ang Rizal Memorial Coliseum. A ring is already being set up there para sa Sunday. Nasa kanya na yan. Whether he shows up or not, may mga sponsors na nagsabi na magdodonate na lang ng pang-ayuda sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo at ng baha. Suot ang kanyang uniform sa police boxing team. Nagpakitang gilas sa media ang hepe ng kapulisan sa PNP training gym sa Camp Crame, Quezon City. Mula push-ups hanggang sparring, wala nang atrasan para kay Torre ang laban. Pero sakaling hindi sumipot ang batang Duterte. Kasi kung wala naman siya, mag-distribute na lang kami ng ayuda. May mga ayuda kaming naka-ready para din sa ating mga kababayan. Kaya importante rito ang ating mga kababayan na magiging benepisyaryo nitong event na ito. Si Duterte ang unang nanghamon ng suntukan kay Torre. Naanya ay matapang lang kung walang nanonood. Sir, you have the right to remain silent. Matatandaang si Torre ang naghain ng aresto order sa ama ni Baste na si former President Rodrigo Duterte at nagpadala sa kanya sa International Criminal Court. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero kung suntukan tayo, kung makaya bita. Mensahe naman ng Malacanang sa posibleng laban. General Torre. Oo, nakita namin. Opo, ma'am, ano masabi ng Malacanang doon? Hindi ko alam kung matutuloy. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung matutuloy. Kung matuloy man, good luck. Sa ngayon, wala pang pahayag sa kumpirmasyon o rejection ng laban si Acting Mayor Duterte. At ito po, just in ngayong gabi lang, sumagot na si Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Pero anya, kakasa siya sa isang kondisyon. Kung serious ka talaga ha, these are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Papalagan ko yung charity mo na yan. Mga ka-A-to-Z, mag-iingat pa rin po lalo na ngayong gabi. Nananatiling malakas ang bagyong Emong habang papalapit na sa kalupaan ng Western Pangasinan. Huling namataan ang mata ng bagyo sa baybayin ng Burgos, Pangasinan, alas 7 ng gabi. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 120 km per hour at pagbugso na aabot sa 165 kph. Kasalukuyang kumikilos ito ng mabagal pasilangan, tanda na mas mararamdaman ang lakas at hagupit nito.
Nakataas na ang signal number 4 sa southwestern portion ng Ilocos Sur, northwest portion ng La Union at extreme northwest ng Pangasinan. Signal number 3 naman sa southern portion ng Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng La Union, Hilaga at western portions ng Pangasinan, western ng Mountain Province at western portion ng Benguet. Nasa sa ilalim naman sa signal number 2 ang nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, gayon din ng Ifugao, Benguet, Babuyan Islands at western portions ng mainland Cagayan, gayon din ang west ng Nueva Vizcaya at hilaga naman ng Zambales. Nasa signal number 1 naman po ang Batanes, nalalabing bahagi ng Cagayan, western at central portions ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Zambales, hilaga ng Bataan, Tarlac, hilaga ng Pampanga at western at central portions ng Nueva Ecija. Pinag-iingat na rin ang mga residente sa coastal at low-lying areas dahil po sa daluyong o yung storm surge na maaaring umabot sa 3 metro, lalo na po dyan sa Pangasinan, Ilocos, Zambales at Cagayan. Mahigpit po na ipinagbabawal ang paglalayag ngayon sa anumang uri ng sasakyang pandagat. Naasahan tatawid ang emong sa northern Luzon ngayong gabi o madaling araw ng Biyernes at lalabas sa Babuyan Channel umaga ng Biyernes. Maaari ring dumaan ito sa Babuyan Islands at Batanes hapon ng Biyernes. Muling paalala ng Pag-asa sa mga lokal na opisyal, mag-iingat, maghanda sa posibleng paglikas at sumunod sa mga abiso ng otoridad. At sa mga nag-aabang ng anunsyo, suspendido po ang klase ngayong Biyernes, July 25 sa lahat ng antas sa mahigit 30 lugar sa bansa. Dahil nga sa nagpapatuloy na masamang panahon ayon mismo sa Department of Interior and Local Government. Kasama sa mga apektadong lugar ang Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija at iba pang lalawigan sa Luzon. Wala rin pong pasok sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng Bagyong Emong. Kabilang na dyan ang Bataan, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Occidental Mindoro, Pangasinan, Zambales, Abra, Cavite, Ifugao, Ilocos Norte, Mountain Province, Albay, Apayao, Aurora, Cagayan, Camarines Norte, Camarines Sur, Isabela, Kalinga, Marinduque, Nueva Vizcaya, Oriental Mindoro, Palawan, Quezon, Quirino at Romblon. Ayon sa DILG, nais ng pamahalaan na tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante sa gitna ng patuloy na pag-ulan at banta ng baha. Nagdeklara na ng state of calamity ang sangguniang panlalawigan ng Pampanga dahil sa tindi ng pinsala ng nagpapatuloy na sama ng panahon. Sa gitna pa rin ng pag-uulan, gumuho ang bahagi ng isang dike sa Santo Cristo Dam sa Lubao, Pampanga. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Nagpa-rescue ng 40 residente ng Apalit, Pampanga sa Municipal Disaster Risk and Reduction Management Office o MDRRMO, katuwang ang Philippine Coast Guard o PCG nitong Miyerkules. Gadibdib na kasi ang taas ng baha sa ilang kabahayan sa probinsya. May mga dala naman po tayong rubber balls in case na hindi na po talaga kakayanin. And ang nagiging concern lang po sa iba nating kababayan na talaga po minsan ay ayaw pong umalis. Huwebes, idineklara ng Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga ang state of calamity dahil sa epekto ng mga bagyong Krising, Dante at Emong, ganyan din ang epekto ng habagat. Ganito na kataas ang tubig baha dito sa isang barangay sa Apalit sa Pampanga, lagpas sa tuhod na. Kung kahit ang iba na gusto makawi sa kanilang kabahayan, gumagamit ng mga gantong makeshift na mga balsa. Pero pagka lumakad pa raw doon, abot na yan sa aking dibdib. As of July 23, maabot na sa higit 250,000 residente na Pampanga ang naapektuhan ng sama ng panahon. Bukod pa sa pinsalang natamo sa agrikultura at livestock nang maabot ng higit 473 million pesos. Magagamit ng calamity fund sa pagtugon sa mga nasalanta ng sama ng panahon. Sa Barangay San Vicente sa Apalit, patuloy pa rin ang evacuation dahil sa banta ng pagbaha. Nahanapan sila ng malilipat at gaya ngayon, merong covered court ginamit kung paglipatan, yung Barangay Tabuyok, saka Barangay Sampalok, at saka isang covered court namin dito sa Sitio Alauli. Tuloy-tuloy ang pag-aayos ng MDRMO ang PCG sa family food packs para sa mga apektadong residente. Sa bayan naman ng Lubao, nag-collapse ang bahagi ng dike na konektado sa Santo Cristo Dam matapos ang tuloy-tuloy na pag-uulan. Ayon sa mga otoridad, posibleng maapektuhan hanggang 6 na barangay na may tinatayang 30,000 families oras na umapaw ang dam.
Kasunod nito, umapila ng LGU sa national government agencies para sa agarang aksyon. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Magtungo naman tayo sa Southern Luzon. Patuloy ang kalbaryo ng mga residente ng Barangay Niog sa Bacoor, Cavite dahil sa pagbaha sa kanilang lugar bunsod ng nagpapatuloy na habagat. Sinamantala naman ng ilan ang pag-apaw ng isang fish pond para makapanghuli sa baha ng tilapia. Ang Balitang A to Z ni Naomi Almojano. Malapit nang matapos ang linggo pero ang kalbaryo ng marami sa walang humpay na pag-uulan at pagbaha tuloy-tuloy at hindi pa rin humuhupa. Tulad na lamang ng Barangay Niog dito sa Bacoor, Cavite, na lampas-talampakan ang level ng baha at aabot pa hanggang leeg. Si Tatay Francisco, sa labas na lang daw siya ng bahay niya matutulog dahil lubog na sa baha ang kanyang tinitirhan. Ngayon nga ay mayroon ng laging baha. Ilang araw na. Si Mary Ann naman aminadong sanay na sa ganitong sitwasyon. Wala ro kasi siyang choice kundi lumusong sa baha. Yun nga lang, patuloy niyang tinitiis ito sa loob ng halos 50 taon na. Naku po, masyadong perwisyo po sa amin to. Pag araw-araw po umuulan, araw-araw din po baha. Kaya kawawa po kami rito sa Bacoor na to. Sa Rosewood Village naman, bagamat humupa ng baha umaga nitong Huwebes, nakataas pa rin ang mga gamit ng mga residente sa pangambang muling bumaha. Ayon sa Pangulo ng Homeowners Association, ngayon na lang ulit kasi sila nakaranas ng ganitong kataas na baha, buhat noong Bagyong Ondoy noong 2009. Actually, pag-gising ko kaninang alauna hanggang ngayon hindi pa ako makakatulog. Dahil kakaabang kanina na baka pumasok sa loob ng bahay, ganoon. Bago yan dumating yung mga bagyo na yan, at parang ba kami ng diklaging tubig. Pero nagulat kami isang umaga na itong phase 2 ng Rosewood Village, halos hanggang tuhod ng tubig at pumasok sa kanilang bahay. Kaya panawagan nila? Sana po, Mayor, padala po kayo ng tayo mga City Engineering Office dito para po mabisita kung ano po yung pwede nating action plan. Nakikipag-ugnayan ng Balitang A to Z sa City Government ng Bacoor, Cavite para sa kanilang tugon. Madalas na talagang bahain ang Barangay Niog dito sa Bacoor, Cavite hanggang tuhod, bewang, dibdib at minsan pangalagpas tao. Pero ayon sa mga residente ng barangay, humupa na medyo ang baha dito kaya nakakapunta na sila sa kanilang mga lakad. At aakalain nyo ba na may tilapia sa baha? Oo, tama, narinig nyo, kagaya na nga lang ng mga binatilyong nasa likod ko na naghahanap ng tilapia mula sa umapaw na fish pond. Kasi po, umapaw po yung fish pond. Ewan po namin kung saan fish pond yun eh. Pero umapaw po eh. Pero yung kaganiyang umaga, marami na po silang nahuli. At gaya ng ibang residente, imbis na magmukmok sa epekto ng baha sa lugar. Mahila lang po. Parang, lang po. Sanay na rin po kasi kami sa ganito eh. Nasasailalim sa state of calamity ang buong lalawigan ng Cavite. At kahit pa dinadaan na lang sa positive thinking ng ilang mga residente ang sitwasyon nila ngayon, umaasa pa rin sila na balang araw, hindi na sila malulubog pang muli sa baha. Para sa Balitang A to Z mula sa Bacoor, Cavite, Naomi Almojano. Lumagpas na sa critical level ang tubig kung kaya't umaapaw na ito mula sa Laguna de Bay o Debay ngayong Huwebes. Yan ang babala ng Laguna Lake Development Authority. Ayon sa ahensya, maaaring tumagal ng ilang buwan bago ito bumaba sa normal na level. Sa ulat ng LLGA, umabot na sa 12.51 meters ang level ng tubig bandang alas 10 ng umaga, higit na mas mataas sa critical threshold na 12.5 meters. Dahil dito, nangangamba ang otoridad sa banta ng matinding baha sa mga baybayin at mabababang lugar sa paligid ng Laguna de Bay. Lalo na at tuloy-tuloy ang ulan mula sa habagat na pinaiigting ng low pressure areas. Ayon sa Pag-asa, inaasahang makararanas ng 100 hanggang 200 millimeters ng ulan ang Laguna. Mula po yan ngayong Huwebes hanggang Biyernes ng tanghali. Kaya muling paalala ng LLDA, maging handa ang mga residente malapit sa Laguna de Bay sa posibleng paglikas para sa kaligtasan ng marami. Kahit suspendido ang pasok sa gobyerno dahil sa masamang panahon, nagbukas pa rin ang opisina ng death registration sa Pasig City ngayong July 24. Inanunsyo ni Pasig City Mayor Vico Soto sa kanyang Facebook page. Anya,
Isinama na sa essential personnel ang mga staff ng local civil registry para tugunan ang mga nagpaparehistro ng kamatayan at kumukuha ng death certificate. Bagamat walang pasok mismo raw, mga tauhan ng CCRD ang nagboluntaryong pumasok para hindi maantala ang serbisyo para sa mga naulila. Nagpasalamat naman ang alkalde sa mga pumasok na empleyado mula City Health, Sanitation at Treasurer's Office. Dahil sa walang humpay na pag-uulan, rumagasa ang malakas na tubig sa sitio Hinapaw, Barangay San Jose sa Antipolo City, Rizal. Yan po ay nangyari pasado alas 7 ng gabi nitong Miyerkules, July 23. Nakuhanan sa CCTV ang bumigay na pader sa likod ng isang subdivision. Sa video kitang-kita ang mga residenteng biglang nagtakbuhan nang sumalubong ang malakas na agos ng tubig. Ayon sa BDRRMO, nag-iipon ng tubig ang katapat na subdivision dahil sa tuloy-tuloy na ulan kaya tumagilid ang pader na pribadong property at bumagsak. Hindi inakala ng mga residente na mangyayari ang ganito, lalo't bumigay umano ang pader sa ilalim dahil sa lambot ng lupa. Wala namang nasaktan sa insidente, habang nakikipag-ugnayan na rin ang city government sa barangay para ayusin ang problema. Ipinatupad na ng Department of Health ang price freeze sa 148 na mahalagang gamot sa mga lugar yan na nasa ilalim ng state of calamity. Ayon kay Health Secretary Ted Reposa, kasama ang DTI sa pagpapatupad ng 60 araw na price freeze para maiwasan ang overpricing at panlalamang ng mga nagbebenta. Kabilang sa mga gamot na sakop nito ang mga bitamina, diuretics, cardiac drugs at mga panggamot sa electrolyte at acid-based disturbances. Paalala ng DOH sa publiko, isumbong ang mga mapagsamantalang nagpapatong ng presyo sa DOH at DTI. Kinumpirma ng International Criminal Court na nananatili sa kanilang kustodiya si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon sa tagapagsalita ng ICC, walang nagbago sa estado ng dating Pangulo, bagamat iginigiit ng ICC na pribado ang iba pang detalye hinggil sa kalusugan. Sinisiguro naman nito ang kapakanan at kalagayan ng dating presidente. Kamakailan, pinagbigyan ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang kahilingang iurong muna ang desisyon ukol sa hiling na interim release ng kampo ni Duterte para mabigyan pa ng panahon ang depensa na makakalap ng mga dokumento. Samantala, naaayon pa rin sa orihinal na schedule ang pagdinig sa confirmation of charges sa September 23 na isang hakbang na matagal nang hinihintay ng mga kaanak ng mga biktima ng war on drugs. Susunod, SONA ng Pangulo sa Lunes, tuloy. PNP, sinabing walang banta sa seguridad. At PBBM, balikbansa na mula Amerika, agad na nag-ikot sa evacuation centers para tumulong sa mga apektado ng bagyo. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Gentlemen, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Mabuhay po kayo at mabuhay ang bagong Pilipinas. Rain or shine, tuloy ang ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Lunes, July 28. Ayon kay House spokesperson Princess Abante, mandato ito ng konstitusyon. Kaya naman nasa 90 hanggang 95% na ang kahandaan para sa SONA, kasama na ang seguridad at buong programa. Gayunpaman inaasahang bahagyang pababa ang bilang ng mga dadalo dahil sa masamang panahon. Matatandaang noong nakaraang taon, umabot sa 2,000 ang nakinig sa SONA ng Pangulo na siyang pinakamarami sa kasaysayan. Wala pa namang anunsyo kung magkakaroon ng pagbabago sa format o lokasyon ng SONA sakaling lumala o tumindi ang panahon. Samantala, kumpirmadong mananatili rin sa pwesto si House Speaker Martin Romualdez sa pagbubukas ng 20th Congress. Crucial mandates that rain or shine will happen. Right now, we're still waiting on any instructions if there would be an adjustment on how the physical holding of the SONA if there would be any adjustments because of the weather. Sa ngayon po, as far as I know, wala pa naman pong advice if may mga magiging pagbabago.
Handang-handa na rin ang Philippine National Police para sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Nagsumiti na ang grupong bayan ng request na magsasagawa ng pagtitipon sa labas ng Batasan Complex na sinasabing lalahukan ng 7,000 miyembro. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Wala pong threat idol sa ganyan. Ang pinakamalaking threat ngayon sa atin ngayon is yung weather. Walang banta sa seguridad pero ang ipinag-aalala ngayon ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III ay ang banta ng masamang lagay ng panahon sa July 28, araw ng State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sana naman pagdating na Lunes mag-clear up ng weather so that the policemen on the ground will have a better operational environment. Ide-deploy sa buong National Capital Region sa SONA ang 22,000 na kawani ng PNP at iba pang law enforcement agencies. Sa Quezon City Police District naman, nagsimula ng magsanay noong pang-isang linggo ang 2,700 na contingent ng Civil Disturbance Management. Nire-remind natin yung maximum tolerance po during the event, no? At kailangan natin i-observe yung human rights, no? Both sa mga harapin nating dito sa mga multi-sectoral group. Nakahanda din ang kanilang mga kagamitan katulad ng Civil Disturbance Management Truck upang harangin ang mga grupong magpupumilit na pumasok sa Batasan Complex. Hinihintay pa kung bibigyan ng permit ng Quezon City Local Government ang grupong nais magsagawa ng pagtitipon sa labas. Ang nakapag-apply pa lang po yung bayan by July 28. Kung hindi ako nagkakamali, mga 7,000 ang nakita kong report doon sa binigay sa atin ng ating Operations Division ng QCPD. Sa huling coordinating conference, posibleng sa vicinity ng Diliman Doctors Hospital lamang pahintulutan ng protest group para hindi makaabala sa daloy ng trapiko sa Commonwealth Avenue. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Walang nakikitang pagkakamali ang dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna sa pagtalakay ng Korte Suprema sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito ng hiling na kumilos ang Korte para tukuyin kung may nilabag na batas ang Kamara sa pagpapasimula ng impeachment sa kabila ng naunang pagkakasampa ng 3 reklamo. Giit ni Ascuna, konstitusyonal na kapangyarihan at tungkulin ng Korte Suprema na tukuyin kung nagkaroon ng grave abuse of discretion ang anumang sangay ng gobyerno. Gayunpaman, aminado si Ascuna na posibleng maapektuhan ng personal na interes ang pagtalakay ng mga mambabatas sa kaso. Paglilinaw pa niya, kailangan isantabi ng mga senador ang kanilang politikal na pananaw kapag sila ay uupong judge sa impeachment trial at dapat sumunod lang sa konstitusyon. Supreme Court is acting within its constitutional power and in fact duty to determine whether in a particular case, any agency or instrumentality of the government has acted with grave abuse of discretion and therefore may be corrected by the Supreme Court through the exercise of its extended power of certiorari. Kaunting ginhawa para sa mga lugar na nasa state of calamity. Nag-alok ang Pag-ibig ng isang buwang moratorium para makabawas muna sa bigat ng gastusin sa harap ng sakuna. Samantala, tiniyak ng Department of Health na mayroon silang sapat na supply ng gamot para sa mga nasa evacuation center. Ayon sa ahensya, naka-standby na ito kasama ang mga medical teams nationwide. Balik bansa na si PBBM mula sa Amerika at agad na nag-ikot sa mga evacuation centers ngayong Huwebes. Personal na nagtungo ang Pangulo sa 2 evacuation centers sa San Mateo, Rizal para i-monitor ang pamamahagi ng ayuda ng pamahalaan sa libu-libong pamilyang naapektuhan ng sama ng panahon. Pangako rin ng Pangulo na maghahanap ng alternatibong mga paraan upang matugunan ang epekto sa pag-aaral ng sunod-sunod na class suspensions dahil sa bagyo. Ngayon, ang aming iniisip, paano natin gagawin dahil lahat ng pinupuntahan ko ay walang pasok. Paano ngayon yung ating mga kabataan? At kailangan naman lagi ng lugi sila. Masyado na silang lugi kung mapipilitan silang hindi pumasok.
Sa aming pagbabalik, Kylie Verzosa, may bago nga bang villa sa Italy? At ang biggest unveiling ng sikat na Madame Tussauds Museum, 13 wax figures ni Tay-Tay ilulunsad. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Mapapasana all ka na lang talaga. Usap-usapan ngayon ang bagong luxury villa sa Italy ni Miss International 2016 Kylie Verzosa. At 13 wax figures ni award-winning singer-songwriter Taylor Swift sa Madame Tussauds. Ipinasilip ang bumubuhos na chika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Kylie's property in Italy. Ibang level na talaga si Miss International 2016 Kylie Verzosa matapos i-flex ang umano'y nabiling villa sa Puglia, Italy. Mapapawaw ka talaga sa bagong achievement ng ating queen. Sa Instagram, makikita ang isang post mula kay Thomas Barfoot na isang Danish music producer habang nakatag si Kylie at iba pa. Dito ibinahagi niya ang snaps ng napakagandang villa, kalakipang caption na "We bought a villa." Sa pasilip, very classic Mediterranean ang peg ng architecture na talaga namang above all ang standards ng design, aesthetics, at of course, comfortability kahit sa photos pa lang. Very chic and very scenic. Bukod dyan, meron ring IG story si Kylie kung saan flinex din niya ang nasabing villa with caption, "Bought a house in Italy." Marami namang netizen ang bumati sa tagumpay na yan ni Kylie. Sana all and congratulations Kylie! Samantala, good news with this, Madame Tussauds unveiled not just one but 13 wax figure ni global pop superstar Taylor Swift. Base sa unique looks ni Taylor Swift ang 13-figured wax mula sa kanyang record-breaking world concert na Eras Tour. Launching in 13 cities across 4 different continents. O diba, isa pang wow na wow! Sa isang pahayag, inilarawan ng naturang wax na most ambitious project dahil sa status nitong one of the most influential artists of the 21st century. Mahigit 40 artists ang nagtulong-tulong para mabuo ang 13 wax figure na tumagal ng 14 na buwan. Ang Swift figure na ang pinakamalaking na isagawang proyekto ng Madame Tussauds mula sa inilabas na 7 Harry Styles figure noong 2023 at 8 Lady Gaga figures noong 2011. Congratulations, Tay-Tay! Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Mga ka-A to Z, may mga kakilala ba kayong mahusay umarte? Yun bang dahil ayaw mapahiya, gagawa ng paraan? Huwag lang mabuking. Panoorin ang nakaka-GV na video. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Huwebes ay mula sa tanyag na pintor na si Vincent van Gogh. Ang sabi niya, may katahimikan kahit sa gitna ng unos. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.